Hello, konnichiwa! So, lalayo muna tayo sa Tokyo at pupunta tayo sa kabundukan ngayon. Hindi ko talaga makakalimutan tong girls retreat na to. Kaya naman, tanoshimi na akong i-share sa inyo yung mga naganap ng 2 araw at 1 gabi dito sa Hakuba, Nagano. So, bago pa tayo makarating doon, kailangan ko munang pumunta dito sa Shinjuku Eki para sumakay ng bus. First time ko nga sasakay ng bus mula dito sa Shinjuku. Actually, dapat mag-Shinkansen ako. Ang kaso nga lang na sold out na. Pero okay lang din ang bus kasi ma-enjoy ko yung view. So, 7:55 AM yung alis ng bus. And yes, maaga talaga akong gumayak sa araw na to. Bale, mga 4 na oras yung biyahe. Pero may rest stop naman. Kaya bumaba muna ako saglit. Tingnan nyo naman, maganda pa rin ang view kahit medyo maulan. Meron din ditong mga foods. Pero ang kailangan ko kasi ngayon ay maghanap ng trash can. Gusto ko kasing itapon tong pet bottle ko. Tapos itong pinagkainan ko ng onigiri kanina. At bibili na rin tayo ng tubig dito sa Jihanki. Nakapag quick breakfast na kasi ako kanina sa bus. Ang importante may mainom akong tubig. So balik biyahe tayo ulit. Puro kabundukan na nga yung view natin dito. Around 11 AM na nga rin neto. Kaya it means papalapit na tayo sa Nagano. Grabe, napakaganda. Pinagmamasdan ko lang talaga yung view dito sa bintana. Nakaka-relax kasi pag ganito yung nakikita mo, 'di ba? Makakapagpahinga muna tayo sa Tokyo. Minsan kasi hahanap-hanapin mo rin yung probinsya. And yet to, nandito na tayo sa Nagano bus terminal. Pagkababa ko, diretso agad ako sa meeting point at sasakay ulit tayo ng Kuruma papunta sa villa kung saan ako mag-i-stay. Actually, dito ko pa nga lang na-meet yung mga makakasama ko din doon. Isipin nyo, girls retreat, diba? Nakaka-excite. At grabe, napakaganda talaga ng view dito. Bale, Chichikanguray nga din yung biyahe papunta dito sa villa. And heto na, nakarating na tayo. 6 nga pala kami magkakasama for this girls retreat. Finally, na-meet ko na rin ang host ng Zenoko Retreats, etong si Kiko. At etong si Julia ng Introverts Home. Labas pa lang ng villa, napakaganda na. Kaya pagkapasok, diretso agad dito sa magiging bedroom namin. So, eto nga pala yung magiging bed ko. Siya nga pala si Erica, yung magiging roommate ko. Tignan nyo yung view namin mula dito sa bintana. Puro mga puno, tapos may wisteria pa. O diba, eto lang naman yung makikita nyo guys. May stream pa nga dito sa baba. At eto pa, papakita ko sa inyo dito yung bathroom. Kitang-kita rin dito yung wisteria. Tapos ang ganda pa ng shower heads. Pati na rin dito sa sink. Check na nga rin namin isa-isa dito yung hotel toiletries. Pagkaakyat namin sa 2nd floor, grabe, hanggang dito napakaganda. So, bago ang lahat, magla-lunch muna tayo. Siya nga pala si Muntang nag-prepare ng foods namin. O diba, ang osyare, pangalan pa lang. And alam nyo naman guys, isa sa mga paborito kong isda is salmon. Meron pa tayong miso soup. At nung natapos na kami kumain, lumabas muna ako saglit dito sa villa. Napaka-fresh kasi ng simoy ng hangin dito sa labas. Tignan nyo naman kasi puro puno. And nakaka-relax din pakinggan yung sound ng stream. Masasabi mo na lang talaga na kulang ang 2 days. Parang kailangan ko ata magstay dito ng 1 buwan. And next, magsusuot naman tayo ng kimono para sa unang activity natin ngayong araw. So, kinabit na nga din tong obi ko. And heto nga palang itsura ng kimono ko pag nasuot na ng buo. Parang medyo matchy-matchy dito sa umbrella, no? So, for our first activity, ay itong matcha and Japanese tea ceremony experience. Tinuturuan nga muna kami yung tamang way ng pag-akyat dito. Syempre, in a traditional way pa rin at Japanese culture. Alam niyo naman, napaka-demure kumilos ng mga Japanese girls, lalo na nung panahon noon. Kaya best experience din talaga na malaman namin kung paano. May proper way pa nga bago ka kumain. Hindi mo dapat basta-basta kainin. O diba, mabibigyan ng buhay yung pagka-half Japanese ko dito. Kung naitatanong nyo kung ano tong mga malilit na bilog na green, matcha dive ko pala to. So, tamang kain at kwentuhan muna bago natin umpisahan gumawa ng sariling matcha tea. So, pretty ng mga kasama ko. Yung pinagkainan nga naming paper, ilagay muna daw namin dito kung gusto naming i-away for souvenir. Pinapili na nga rin kami dito ng chawang. At nag-scoop na dito ng kanya-kanya naming matcha. At gagamit tayo ng chasen para i-mix tong matcha. Hanggang sa magkaroon na siya ng bubbles. Ibig sabihin, okay yung matcha tea mo nun. At heto na, maiinom na natin yung sarili nating gawang matcha. Tapos alam nyo, ang sarap netong dried fruit na to. Akala namin kiwi kasi may pagka-sour siya. Yung pala apple to. At meron nga din tayo ditong fortune cookie. So, ano kayang laman neto? Good luck ba or what? Pero alam nyo guys, hindi siya papel. Kaya naman, habang binubuksan ko to, makikita nyo naman sa reaction ko kung paano ako natuwa. Kimono sleeper charm pala to. Karekaway na. 2 ata kaming nakakuha ng charms. Kasi yung iba fortune sleep na. And after that, before tayo mag-proceed sa next activity, habang picture-picture muna kami dito. And for our next activity, flower beading workshop naman. So habang ine-explain nga ni Julia yung gagawin namin, maliban sa nadidistract ako sa ganda niya, pati rin tong nails niya, may next inspo na naman tayo. Before tayo mag-start, check muna namin dito yung mga samples. So ganito yung gagawin natin. At hindi natin magagawa yan kung wala tayong mga beads. So kanya-kanyang
kuha muna kami dito. And kailangan din natin tong string. Basta yun, nakalimutan ko na yung term. At inumpisa na namin yung paggawa ng flower beads step by step. Bale, ang unang gagawin natin ay lavender. Medyo nangangapa pa talaga ako sa umpisa neto. Syempre, hajimite natin. Pero nung kalagitnaan enjoy ko talaga siya, guys. Lalo na yung unti-unti ko na siyang nabubuo at knowing na tama yung ginagawa ko. And alam niyo naman, mahilig ako sa color blue. Kaya ito yung kinalabasan. And next naman, sa big beaded flower naman tayo. Nakaka-excite nga, guys, kasi gagawa tayo ng 5 petals para magmukha siyang flower. Diba? Color blue pa din. Yay! Parang may panibagong hobby na tayo, ha? Then next, nag-gather naman kami dito sa living room. May pa-mini games kasi tong si Kiko. May mga iba't ibang questions dito. Bale, bubunot ng isa ng question, tapos isusulat namin sa papel yung sagot. So, pagkabigay namin ng mga answers namin sa kanya, ibibigay niya isa-isa kung sino yung feeling niyang sumagot nun. So, ang ganda nga rin netong gawin, guys, kasi makikilala niyo yung isa't isa. At dahil gabi na rin neto, it means dinner time na. Pagkapunta nga namin dito sa kabila, napaka-osyare. May pa-candles pa sila. Tapos course pa yung dinner namin. Kaya naman, hindi lang to basta-basta dinner, guys. Mararamdaman nyo din talaga yung deeper connection. Alam nyo naman, ibang-iba talaga yung vibe pag all girls. Timing talaga na kailangan ko pala talaga tong retreat na to. And of course, kung usapang mga pagkain, grabe 10 out of 10 lahat. From appetizer, main dish, hanggang sa dessert, honto ni oishikatta. At nung natapos na kami mag-dinner, balik ulit kami dito sa bedroom para makaligo na. Dahil syempre, na-excite na rin kami sa susunod na gagawin natin. Itong aromatherapy and meditation. Candles pa lang at itong incense sticks. Nakaka-relax na. Perfect din talagang gawin to bago matulog. Actually, hajimete ko rin to. And gustong gusto ko din talaga siyang itry before. Kaya sobrang tuwa talaga ako dahil lahat ng nasa itinerary, yun yung mga bagay na gusto ko talagang itry. Sa loob lang ng isang araw, nakailang activities tayo. And na-realize ko na siguro deserve ko rin to. Sobrang napagod at na-stress din talaga ako, hindi lang sa work, pati rin sa paglipat ng bagong apato. At hindi lang yan dito matatapos dahil meron pa tayong mga gagawin bukas. O siya, hanggang dito na lang muna, ha? O Yasumi, yun lang, mata ne!